Hinamon na muli ang ating bida na magsimula sa laban. Ang espada ni Chen Jiangsang ay punong-puno ng enerhiya, at kanyang itinutok kay Soul Wei, handang pakawalan ang malupit na kapangyarihan ng Blood Hand Demonic Arts. Alam ni Soul Wei ang bigat ng sitwasyon habang iniisip niya ang katangian ng Blood Hand Demonic Arts, isa itong mapanganib na teknik ng martial art na sumisimbolo sa demonic cult. Ang kakanyahan nito, na nakaugat sa apoy, ay naglalabas ng malakas na aura. Napagtanto ni Soul Wei ang pagitan ng Blood Hand Demonic Arts at ng makapangyarihang mga teknik na ginagamit sa The Great Imperial Pavilion. Ang komplikadong sangay ng martial prowess na ito ay nagkakaugnay, naglalantad ng mas malalim na antas ng komplikasyon sa nagaganap na laban nila ngayon. Umatake na si Chen Jiangsang at nahuli niya si Soul Wei. Sa bilis ng aksyon ni Sang Chongjiang ay nailagay siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang malakas na enerhiya ng Blood Hand Demonic Art ay nakaamba sa kanya. Sa isang iglap ay nakita ni Soul Wei ang kanyang sarili sa landas ng espada ni Chen Jiangsang, ang matalim na espada nito ay handa nang tumama sa kanya. Pero dahil sa mabilis na reflex ay nagawang itaboy ni Soul Wei ang paparating na damage, ngunit ang walang tigil na pag-atake ni Chen Jiangsang ay hindi nagpapakita ng palatandaan na hihinto na ito anumang oras. Sing bilis ng kidlat, dumating ang pangalawang atake, sinusubok muli ang kakayahan ng ating bida na dumipenasa. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, nahihirapan si Soul Wei na manatili sa laban na tila walang katapusan. Naiintindihan ang mga limitasyon ng kanyang depensa, napagtanto ni Soul Wei na ang kanyang skill na Frozen Armor ay walang silbi laban sa nagbabagang apoy na mga atake ni Chen Jiangsang. Ang dalawang teknik na ito ay magkasalungat, subalit ang kahusayan ni Chen Jiangsang sa Blood Hand Demonic Arts ay tila mas mataas ang kasanayan kaysa skill ni Soul Wei. Maging ito man ay isang usapin ng lakas sa laban o mas malalim na pag-unawa sa sining mismo ng martial arts. Sa bawat sunod-sunod na pag-atake ay pinipilit ni Chen Jiangsang gamitin ang kanyang advantage, unti-unting nababawasan ang mga puntos ng kalusugan ni Soul Wei. Ang ating bida ay lalong napwepwersang dumpensa lamang, nahihirapan na makasabay sa walang tigil na pag-atake ng kanyang kalaban. Habang tiwala si Chen Jiangsang sa kanyang dominanteng katayuan sa laban ay ang kanyang espada ay nakapwesto sa kanyang mga balikat indikasyon na napakataas ng kumpiyansa niya ngayon sa labang ito, hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaunting pagkadismaya sa kalaban niya. Inaasahan niya ang isang magandang laban, ngunit tila mahina lang si Soul Wei. Alam ng ating bida na hindi siya pwedeng matamaan pa ni Chen Jiangsang dahil malaki ang mababawas nito sa kanyang chi. Maingat na pinag-isipan ng ating bida ang kanyang susunod na galaw, sinusuri ang kanyang mga opsyon. Alam niya na mayroon pa siyang AI system na maaasahan subalit nakalaan ito para kay Jiu Myun-lee, ngunit ang paggamit nito laban kay Chen Jiangsang ay siguradong magbibigay ng pagkakataon na baliktarin ang takbo ng laban na ito. Samantala, si Chen Jiangsang ay hinamak at iniinsulto ang mga kasamahan ni Soul Wei, na nagsasabi na sa kabila ng anumang lakas na taglay ng kanilang grupo, sila ay walang halaga at kaawa-awa. Sa kalagitnaan ng kanyang mga iniisip, napagtanto ni Soul Wei ang bigat ng sitwasyon nila ngayon. Kaya't kung hindi niya matatalo si Chen Jiangsang ng mabilisan ay liliit ang Tiansen niyang maabutang buhay pa ang kanyang mga kasamahan. Si Chen Jiangsang ay hindi na natatakot sa ating bida matapang na itinutok ang kanyang espada kay Soul Wei, sinasabing sila ay walang halaga sa loob ng Demon Cult. Bigla namang may nagbago kay Soul Wei, parang may ibang nilalang ang nagkokontrol sa kanya. Sa bagong nahanap na lakas, pinutol nito ang pagtatalak ni Chen Jiangsang, tinatanong kung tapos na ba siya sa kanyang walang katapusang kadadada. Sumagot naman ito at sinabing mukhang may lakas pa ang ating bida at nagagawa pa niyang lumaban sa Trash Talkon. Ngayon, ay ang AI na ang may control sa katawan ng ating bida. Lumabas na ang kanyang pulang mata at muling sinabihan ang kalaban niya na tumahimik na. Nakita ni Chen Jiangsang ang malaking pagbabago sa ugali ni Soul Wei at napapaisip siya kung may dual personality disorder ba ito. Nag-umpisa ang diwa ni Soul Wei na lumutang sa ere, pinapanood ang laban mula sa taas habang kinokontrol ng AI ang kanyang mga galaw laban kay Chen Jiangsang. Tiwala si Soul Wei sa kakayahan ng AI na baligtarin ang laban na ito. Ngunit ang kanyang pag-asa ay mabilis na napalitan ng pagkabahala nang biglang mawala ang AI sa focus at lumipat ang atensyon mula sa laban papunta sa kanya upang direkta siyang kausapin.
Gamit ang ilang sandaling oras ay, inutusan ng AI si Zoe na makinig ng mabuti, sa sinasabi niya. Ang simpleng pagmaster lamang ng martial arts ay hindi maghahatid ng tagumpay sa kanya kalaunan at hindi siya makakatakas sa sistema sa ganitong simpleng paraan. Ang payo ng AI ay matuto siya ng tunay na martial arts magmula sa basic at hindi lang sa kung ano ang ibinigay ng system sa kanya. Ang AI ay pinapahalagahan ang malalim na pag-unawa sa martial arts, hinihikayat si Zoe na maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo nito kaysa sa simpleng pagmaster ng kanilang mga anyo. Habang ang AI ay nalilihis ang atensyon mula kay Chen Jiangsang, nahihirapan si Zoe na unawain ang kahalagahan ng sandali at ang landas na inilatag sa harap niya ng AI na ito. Habang binabantayan ni Zoe ang laban mula sa itaas, ay bigla siyang nataranta, na pagtatanto ang mapanganib ng sitwasyon na kinalalagyan niya, si Chen Jiangsang ay sinulit ang distracted state ni Zoe, sinamantala ang pagkakataon upang maglunsad ng pag-atake at sinusubukang gamitin ang kapabayaan ng kanyang kalaban. Sa kabila ng nalalapit na banta, patuloy na hinihimok ng AI si Zoe na mag-focus sa pag-unawa ng mas malalim na aspeto ng martial arts, binibigyang diin ang kanilang inherent inequality at ang potensyal para sa mas malaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-unawa. Ngunit nananatiling hati ang atensyon ni Zoe, lumalaki ang kanyang pag-aalala habang ang kalaban ay papalapit na para sa isang pag-atake. Habang si Chen Jiangsang ay kinain ng matinding hangarin na manalo ay agad siyang sumugod kay Zoe, pinakakawalan ang kanyang espada patungo sa walang depensang katawan ng ating bida, habang patuloy naman ang AI sa pagtalakay sa potensyal na pagbabago ng martial arts comprehension. Gayunpaman ay sa mabilis at desididong galaw, ang kanyang espada ay walang kahirap-hirap na biniyak o hinati ang katawan ni Chen Jiangsang, hinihiwa siya sa dalawa ng may nakakagulat na bilis at lakas. Sa isang mabilis na galaw ay tinapos ng AI ang laban. Sa harap ng nagulat na mga mata ni Zoe, ang walang buhay na katawan ni Sang Chongjiang ay bumagsak sa lupa, nahati ng malinis. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan at bumagsak sa kaliwa habang ang ibabang bahagi ay bumagsak sa kanan. Sa kabila ng malaking agwat sa lakas ni Zoe at Chen Jiangsang, ang mastery ng AI sa sitwasyon ay malinaw, walang kahirap-hirap na tinapos ang kanyang kalaban na parang nakikipaglaban sa isang insekto lamang. Ngayon, inutusan ng AI si Zoe na tandaan ang kanyang sinabi, binibigyang diin ang kahalagahan ng paglaban sa tukso ng sistema, nagbabala kay Zoe na huwag maipit sa kanyang mga mekanismo. Tinitingnan ni Zoe ang AI, sinusubukang ma-absorb ang bawat kaalaman na ipinahayag sa kanya. Mula nang magsimula ang kanilang laban. Habang pinagmumuni-muni ni Zoe ang bigat ng mga turo ng AI, isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang harapan, nagbabalita ng pagtaas sa kanyang fighting power. Kasabay ng pagtaas na ito, natanggap niya ang reward mula sa event, Scroll ng Blood Hand Demonic Arts, ang parehong teknik na ginamit ni Chen Jiangsang. Inalala ni Zoe ang gabay ng AI, sinusubukan na unawain ang abstraktong konsepto ng pag-iwas sa pagkakulong sa sistema, frustrasyon ng kulay ng kanyang mga iniisip habang hinahangad niya ang mas simpleng paliwanag mula sa AI. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkalito, isang bagay ang malinaw, ang kasanayan na kanyang ginamit ay sapat na upang hatiin si Chen Jiangsang sa dalawa ng may nakakagulat na kadalian. Habang iniisip ang mga implikasyon, iniisip ni Zoe kung sa pag-unawa sa tunay na asensya ng martial arts, maaari niyang maulit ang mga kamalian niya. Napansin ni Zoe ang ibang kalaban pero mukhang hindi napapalag pa ang mga ito sa kanya dahil nakasisiguro siya na halimaw na ang tingin nila sa kanya. Napaisip naman ang ating bida kung bakit tila yata hindi nagtanong ang system kung bubuhayin pa ba niya si Chen Jiangsang. Diretso na lang niya itong tinapos ng walang pakundangan. Habang nakatingin sa refleksyon niya sa dugo ng kanyang kaaway ay napagtanto ni Zoe na baka dahil isa itong special event pero mukhang wala na siyang dapat pag-isipan pa kung maganda naman ang ibibigay ng system na rewards. Bigla naman siyang may naalala. Hindi pala ito ang oras na magmuni-muni siya. Kinakailangan niyang makabalik kaagad sa kanyang mga subordinate para matulungan niya ang mga ito. Agad na tumakbo papunta sa mga kasamahan niya ang ating bida. Nagdadasal na sanay walang nangyaring masama sa mga ito. Alam niyang kahit magtulong-tulong ang mga ito ay wala silang laban sa kaharap nila ngayon. Pero hindi nangyari ang hiling niya. Pagdating niya kung saan nangyayari ang laban ay bumungad sa kanya ang di niya inaasahan.
Dalawa na sa kanyang mga kasamahan ang agad na pumanaw. Nasawi na si Joksong at Yungjin. Habang si Yorem naman ay wala ng isang braso. Sugatan na rin si Mugi Iem at Soryong. Hindi talaga nila kakayanin ang taong ito. Malayo pa talaga at di nila kaya si Gamyong Lee. Tila nga hindi man lang nila ito nagawang galusan. Kanina pa siya hinihintay nito at nagsasawa na daw siya sa mga mahihina niyang mga kasamahan. Kanina pa siya nauumay sa pakikipaglaro sa mga ito kaya't isa-isa na niya itong tinatapos. Wala rin siyang pake kay Chen Jiangsang dahil madali lang naman itong mapapalitan. Hindi naman daw niya ito talaga kailangan. Alam niya ring pupuntahan siya kaagad ni Solwi sa oras na matalo niya si Chen Jiangsang. Parehas lang sila ng iniisip ni Solwi. Hindi lang talaga natansya ng ating bida ang mga pwedeng mangyari o handa na siyang mangyari ito dahil marami naman siyang buhay pa. Humingi naman ng tawad sa kanya si Yorem dahil sa kakulangan nila. Sinabi naman ng ating bida na hindi na nito kailangan pang mag-sorry dahil ang lahat ng ito ay dahil sa kamalian niya. Alam niya ring pwedeng mangyari ito, ang mawalan siya ng ilang subordinate habang nakikipaglaban siya kay Chen Jiangsang. Gayunpaman ay binigay niya pa rin ang misyong ito sa mga subordinate niya. Dahil nasilaw siya sa rewards na pwede niyang makuha. Sa isang dako ng isip niya ay lumiit ang tingin niya sa buhay ng kanyang mga kasamahan. Pakiramdam niya ay mga pyeso lamang ito na pwedeng itapon kahit kailan niya gustuhin. Nang dahil sa system ay unti-unti nang humihina ang kanyang human emotions. Pero gayunpaman ay iba ang naramdaman niya nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na sa susunod ay hinding-hindi na niya ilalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Nagsisimula ng mainip si Gamyong Lee kakaantay kung kailan matatapos ang speech ni Solwi. Kaya naman sisimulan na niya ang pag-atake dito. Nilabas na niya ang kanyang aura, halin tulad sa aura ni Yang Qianbek pero mas mukhang masama ito. Mas malakas itong makakalaban niya ng 2 ulit sa kanya. Bukod pa dun ay malaki na rin ang binaba ng kanyang stats dahil sa mga pakikipaglaban niya kanina pa. Hindi na rin niya maasahan ang AI dahil hindi niya pa ito pwedeng gamitin. Hindi naman na hinayaan pang makapagmuni-muni ni Gamyong Lee si Solwi at agad na niya itong inatake. Nasalag ito ng ating bida pero halatang hirap ito sa palitan nila. Wala na siyang ibang aasahan kundi ang sarili na lang niya dahil maski ang simulation ay hindi pa rin niya pwedeng gamitin. Alam niyang hindi niya ito matatalo gamit lamang ang mga simpleng takteka kaya naman ginamitan na niya ito kaagad ng Wind God Technique. Pero madali lang itong nailaga ni Gamyong Lee. Minaliit pa nito ang kakayahan ng ating bida sabay banat ng isa pang pag-atake. Hindi ito nagawang iwasan ni Solwi pero laking pasalamat niya na gumana ang kanyang frozen armor na siyang sumalo sa ataking ito. Natutuwa naman si Gamyong Lee dahil tila hindi pa ubos ang mga tricks ng kalaban niya. Nagawang iwasan ng ating bida ang isang matinding fatal blow pero halos ubusin nito ang kanyang chi. Kung gagamitin muli ni Gamyong Lee ang ganitong pag-atake ay siguradong hindi na niya ito mapipigilan pa. Naghanda ng muli si Gamyong Lee na umatake. Nabaibilib siya sa ating bida dahil pinipilit pa rin itong lumaban kahit na wala na itong pag-asa. Nabasa na ng kalaban niyang ito ang Wind God kaya't nakakasiguro si Solwi na hindi na siya nito hahayaan pang gamitin ito. Nagpatuloy na ang kanilang palitan pero halatang dehado na ang bida natin. Dismayado si Gamyong Lee dahil nung ay kabado pa siya dito kay Solwi dahil natalo niya si Yang Qianbek pero mukhang nakachamba lamang ito dahil patraidor niya itong inatake. Hindi na maisip ni Solwi kung papaano niya patatalunan ang taong ito. Napatalsik pa siya sa lakas ng ginawang pag-atake sa kanya. Hindi niya magawang mapredict ang mga pag-atake ng kanyang kalaban at di niya mabasa kung ano ang susunod nitong galaw. Wala na siyang maisip na paraan kung paano niya magagapi si Gamyong Lee. Dahan-dahan siyang nilapitan nito at tinanong kung hanggang dito na lang ba ang makakaya niya. Kahit nahirap ay itinutok pa rin ni Solwi ang sandata niya dito, habang nanganginig ay pinilit niyang lumaban. Pero mukhang ito na ang hangganan niya. Ibinabanan niya ang kanyang sandata at siya ay sumuko na. Nawalan na ng gana ang ating bidang lumaban ang nasa isip niya ay babawi na lang siya sa susunod niyang buhay. Kinutya naman siya ni Gamyong Lee dahil sa inasal niyang ito. Dahil hindi man lang ito nahirapan sa kanya. Itinaas na nito ang kanyang sandata handa nang tapusin ang ating bida. Sinabihan niya itong magpaalam na sa wala niyang kwentang buhay.
Pero sa hindi inaasahan ay biglang natigilan ang kanyang pag-atake. Mula sa di kalayuan ay may tumama sa kanyang espada. Tumambad kay Zoe ang sandata ng kanyang kasamahan. Ang kunay na nagmula sa taong mas mahina pa sa kanya pero hindi pa din sumusuko. Nagmula ito kay Soryong. Ang huling pag-atake niya para matulungan ang kanyang kapten na makatakas.